Oh, hinara ko naman yung day. Ni-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show kung saan batas ang issue. At simula pa lang nung Lunes, naging maaksyon na ang mga kaganapan sa ating bansa. Kasi pagkatapos ng 6 na buwang pagtatago, bigla na lang lumitaw si Senator Bato de la Rosa sa Senado upang bumoto sa pagpapatalsik kay Senator Soto bilang Senate President na pinalitan naman ni Senator Alan Cayetano. Pero bukod sa pagpapalit ng liderato sa Senado, ang mas nakakaintrigang kwento ay kung paano nakarating si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Apparently, wala palang nakakaalam na pupunta si Senator de la Rosa sa Senado except si Senator Alan Cayetano. In fact, si Senator Alan pa ang nag-arrange ng sasakyan ni Senator de la Rosa papuntang Senate Building. Pagdating sa entrance, hinarang ni dating Senator Trillanes kasama ang mga taga-National Bureau of Investigations o NBI si Senator Bato de la Rosa upang arestuhin ayon sa bisa ng ICC warrant. Pero nakatakbo agad si Senator de la Rosa, kaya hinabol siya ng mga taga-NBI sa loob ng Senate Building bago makapasok sa loob ng session hall. Dahil sa habulan na nangyari, nagtamo ng sugat sa kamay si Senator de la Rosa. Pinapatunayan lang ng insidenteng ito na mainit talaga ang puwet ng gobyerno na isurrender si Senator de la Rosa sa International Criminal Court. At dahil sa pangyayaring ito, nagpasya si Senate President Cayetano na isailalim muna si Senator de la Rosa sa kustodiya ng Senado until maubos ni Senator de la Rosa ang kanyang legal remedies ayon sa ating batas. I move that Senator Bato be placed under the Senate protective custody, Mr. President, until he is able to get all and exhaust all legal remedies to protect himself, and until this institution is also able to do just the same. The motion is consistent with our rules, is consistent with Senate Resolution number 44, is consistent with precedence. So is there any objection? If not, the motion is carried. Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. Ang desisyon ni Senate President Alan Cayetano ay alinsunod sa Senate Resolution number 44 dated March 17, 2026 na nagsasabing na dapat may proteksyon ang mga Pilipino na isusuko ng Pilipinas sa International Criminal Court at dapat mabigyan sila ng sapat na panahon upang magamit ang lahat ng legal na remedyo ayon sa batas ng Pilipinas. Fun fact, ang resolution na yan ay pinirmahan mismo ni then Senate President Tito Soto III. Kaya nakapagtataka kung bakit pumirma si Senator Soto sa Senate Resolution number 395 ng Senate Minority Bloc na humihikayat kay Senator Bato de la Rosa na sumuko sa ICC. Take note na ang sinabi ng Minority Bloc sa kanilang resolution ay dapat daw sumuko muna si Senator Bato and seek judicial remedies. Hindi nila sinabing sumuko after makapag-avail ng judicial remedies. So, ibig sabihin, ang gusto ng Senate Minority Bloc, sumuko muna si Senator Bato bago siya mag-avail ng judicial remedies ayon sa batas ng Pilipinas. At sa past experience natin kay former President Rodrigo Duterte, alam natin na kapag sumuko si Senator de la Rosa sa NBI, hindi na siya makakatakbo sa kahit anong korte sa Pilipinas kasi dadalhin siya kaagad sa ICC katulad ng ginawa ng gobyernong ito kay former President Rodrigo Duterte. At siguradong sigurado ako, alam ng Senate Minority Bloc yan. Kaya gusto nilang pasukuin agad si Senator Bato de la Rosa. Anyway, balik tayo sa kwento. During ng plenary session ng Senado noong Lunes, na-cite in contempt ng Senado ang mga NBI agents na humabol kay Senator de la Rosa. There was an earlier inquiry by this representation which led to the body's unanimous consent to move that we cite in contempt those individuals running after Senator Bato de la Rosa, trying to block him from doing his job.
And until such a time that they can satisfactorily explain to us what happened, Mr. President, the body, with the permission of everyone here, that we move, that we cite these individuals in contempt. So move, Mr. Is President. there any objection? If not, the John Does and Jane Does as identified individual are held in contempt. Inutos din ni Senator Alan Cayetano na magkaroon ng lockdown ang buong Senado pending the investigation sa nangyari kay Senator De La Rosa. Kasi pinalibutan na ng mga NBI ang paligid ng Senado upang arestuhin si Senator De La Rosa. Ang kaso, lumala lang ang sitwasyon. Dahil nung nag-lockdown na ang Senado, nagkaroon ng bugbugan sa pagitan ng Senate Office of the Sergeant at Arms or OSAA at sa mga agents ng NBI. And warning lang, ang mapapanood nyo ay talagang nakakalungkot, nakakagalit at nakakaawa. Uy, dahan! Samahan ko! Sabay! Ilabas mo kamay mo! Labas! Aray ko! Aray ko! Di ako makahinga! Ilabas mo kasi kamay mo! Ilabas mo! Sakit ako! Bitbitin lang natin. Bitbitin lang namin. Huwag ka na bumalag! Huwag ka na bumalag! Sa belt! Ano ka sa nanay ko, boss? Sa belt! Pasok! Ito dito, saan dito? Pasok na! Sandali! Teka muna, teka! Pamilya po ako! Teka! Kalma lang! Sandali! Kalma lang! Kalma muna! Bisina na lang, Maria. Nung napanood ko yung video na yan, hindi ko maiwasan na maluha at maawa sa empleyado ng Senate Sergeant at Arms. Kasi hindi deserve ng kahit sino man na mabugbog at mamaltrato dahil lang ginagawa niya ang kanyang trabaho na hindi labag sa batas. Pero at the end of the night, dumating si NBI Director Melvin Matibag sa Senado upang makipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nagkasundo sila na sasailalim muna si Senator Bato sa kustodiya ng Senado habang yung mga NBI agents naman na humabol sa kanya ay mapupunta naman sa kustodiya ng NBI. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Kasi noong May 13, 2026, nagkaroon ng Part 2 ang kaguluhan sa Senado. Kasi habang nasa plenary session ng Senado, bigla na lang umalis si Senator De La Rosa sa session hall. Ang umaalingaso na balita, binasura daw ng Supreme Court ang kanyang petisyon na pigilan ng gobyerno na isuko siya sa ICC. Kaya after daw ng plenary session ng Senado, lulusubin na daw ng NBI ang Senado upang sapilitang hulihin si Senator De La Rosa kahit anong mangyari. Kakagulo na naman dito sa Senado dahil inaantay yung Supreme Court decision. Hindi namin sigurado. Ang balita, ang voto ay 9-6 daw, pero hindi binigay yung TRO kay Bato. Hindi pa nga lumalabas yung hatol ng Korte Suprema. Andyan na. Bakit andyan na yung PNP helicopter at pumasok na naman yung NBI sa premises ng Senado? Andyan na naman sila as a GSIS Pero in reality, hindi naman binasura ng Supreme Court ang petisyon ni Senator De La Rosa. Hindi lang agad ito pinayagan kasi nga binigyan lang ng Korte Suprema ang gobyerno ng 72 hours upang sumagot sa petisyon ni Senator De La Rosa. Pagkatapos, meron ding 72 hours si Senator De La Rosa upang mag-comment naman sa sagot ng gobyerno. Pero it does not mean na denied ang petition ni Senator De La Rosa sa Supreme Court. Kasi pwede pa rin namang mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order sa kanyang petisyon. Anyway,
After ng plenary session ng Senado noong May 13, 2026, nag-lockdown ulit ang Senado at nag-inspect ang OSAA dahil nga may mga NBI daw na nakapasok na sa Senate building. During the inspection, bigla na lang nagkaroon ng barilan sa pagitan naman ng OSAA at mga taga-NBI. So naturally, nataranta ang buong Senado. In fact, sa kasagsagan ng barilan, ang mga senador na nasa loob ng Senate building ay nagkulong na lang sa kani-kanilang opisina. Sa sobrang takot ng mga senador, humingi na si Senate President Alan Cayetano sa kahit sinong taga-gobyerno ng clarification kung bakit nangyayari ito through FB Live. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So eventually, dumating si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang pahupain ang sitwasyon sa Senate building. Pero after ng putukan, bandang 2:00 na madaling araw, umalis na daw si Senator De La Rosa sa Senado upang hindi na malagay sa panganib ang mga kapwa niya senador. Pero whatever the case, hindi natin maitatanggi na nagsimula ang gulong ito dahil sa warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung legal ba talaga ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas at kung pinapayagan ba ng batas na isuko ng gobyerno si Senator De La Rosa sa ICC. So let's start sa unang issue. Kung meron bang bisa ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas? Ang sinasabi kasi ng mga anti-Duterte, pwede daw isurrender si Senator Bato de la Rosa sa ICC kahit hindi na tayo miyembro ng ICC dahil meron daw tayong domestic law na pinapayagan ito. Isa sa mga nagsasabi nito ay si Attorney Gilbert Andres na abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing sa kaso ni Duterte sa ICC. And I think that there are 3 points that should be understood. Context is very important. The context here is an ICC arrest warrant for an international crime. This is not merely a domestic crime. This is not merely an ordinary crime. This is a crime against nations, and in fact, it's a crime everywhere in the world. Secondly, there's also the law, RA 9851, which is the basis for implementing the ICC arrest warrant. Yung Republic Act No. 9851 na binabanggit ni Attorney Andres ay ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Fun fact, ang RA 9851 ay naisabatas na ng ating gobyerno bago pa tayo pumasok sa ICC. And also, na-discuss ko na rin ang RA 9851 sa channel na ito nung pinag-usapan natin ang legality ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Kung gusto nyo panoorin ang video na yon, you can click this video right here. Ang link nito ay nasa description below. Pero habang pinag-aaralan ko ulit ang kasong ito, sa tingin ko, hindi ko masyadong nabigyan ng diin ang mga probisyon ng RA 9851. Kaya pag-uusapan ulit natin ito. Ang madalas binabanggit ng mga anti-Duterte ay ang Section 17 ng RA 9851 kung saan sinasabi na maaaring hindi na i-prosecute ng gobyerno ang mga krimen ayon sa batas na ito kung meron ng international court or tribunal na nag-iimbestiga sa mga krimen na ito. Sa madaling salita, ang sinasabi ng gobyerno ay hindi na daw nila kailangan pang mag-imbestiga at panagutin si Senator De La Rosa under Philippine laws kasi mismo nga ang ICC na ang nag-handle ng kaso laban kay Senator De La Rosa. Bukod pa dyan, sinasabi din ng mga anti-Duterte na pinapayagan daw ng Section 17 na isuko ng gobyerno sa ICC ang kahit sino man taong pinaghihinalaang lumabag sa batas na ito. Pero mali ang pagkakaintindi ng mga anti-Duterte sa Section 17 ng nasabing batas. Kasi sinasabi sa Section 6, Article 3 ng 1987 Constitution, ang kalayaan ng paninirahan at pagbabago nito ay hindi pwedeng malabag ng walang court order. Sa madaling salita, hindi mo pwedeng alisin ng karapatan ang sino mang Pilipino na manirahan sa Pilipinas nang walang desisyon ng isang korte.
Kaya, kung kikidnapin ng gobyernong ito si Senator De La Rosa upang dalhin sa ICC, lalabagin nila ang saligang batas ng Pilipinas. Pero ibig bang sabihin ito, nagkakakontra-kontra ang Section 17 ng RA 9851 at ng 1987 Constitution? Hindi po. Kasi ayon kay Attorney Alexis Madina na isang constitutional law expert, konti lang ang sitwasyon kung saan applicable ang pag-surrender ng gobyerno sa isang tao sa ICC nang hindi nalalabag ang 1987 Constitution. Now, surrender as an option under Section 17 is applicable only in very narrow situations. One is when the person to be arrested has already voluntarily surrendered to the custody of the national government, in which case that negates the necessity of the extradition process. The other option is when the person to be arrested is actually an alien, in which case there's no need to go through the extrajudicial process. It's only a deportation process which does not involve a court proceedings. So, in those two instances, surrender without court proceedings would be possible. Basically, ang sinasabi ni Atty. Medina, pwede lang isuko ng gobyerno ang isang tao sa ICC kung siya mismo ay gustong sumuko at kung ang isusuko sa ICC ay isang foreigner. Kasi sa mga ganong klaseng sitwasyon, hindi na kailangan ng court order. Kaya hindi malalabag ng gobyerno ang karapatan ng isang Pilipino ayon sa ating saligang batas. Kaya walang contradiction ang Section 17 ng RA 9851 at ng Section 6, Article 3 ng 1987 Constitution. And granting for the sake of argument na may contradiction nga sa pagitan ng Section 17 ng RA 9851 at ng 1987 Constitution, mas matimbang pa rin ang ating saligang batas. Kasi sinabi ng Supreme Court sa kasong Manila Prince Hotel versus GSIS, ang lahat ng batas na sumasalungat sa ating konstitusyon ay walang bisa at walang epekto. Ito ang tinatawag nating Doctrine of Constitutional Supremacy. Kaya kung mayroong pagkakasalungat sa pagitan ng ordinaryong batas at ng ating konstitusyon, ang masusunod pa rin ay ang ating konstitusyon. Sa kaso ni Senator De La Rosa, kung magkakakontra man ang Section 17 ng RA 9851 at ng right of abode ng isang Pilipino ayon sa Section 6, Article 3 ng 1987 Constitution, ang Constitution pa rin ang mananaig. Kaya hindi pwedeng isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC nang walang court order. Pero baka sabihin nyo, paano naman kung may warrant of arrest galing sa ICC? Pwede na bang isuko ng gobyerno si Senator De La Rosa sa ICC? Well, hindi pa rin po. Kasi sabi ng Section 2, Article 3 ng 1987 Constitution, walang search warrant or warrant of arrest na maaaring ipatupad except kung galing ito sa isang judge. Pero sabi ng mga ibang abogado, gaya lang ni Dean Mel Santa Maria, ang sabi lang daw ng Constitution ay ang warrant of arrest ay dapat galing sa isang judge. Hindi naman daw sinasabi ng Constitution na ang warrant dapat galing sa isang Filipino judge. Ang sinasabi mo ba yung Bill of Rights? Yes. Ang sinasabi mo ba na walang warrant of arrest, no warrant of arrest should issue unless by a judge. Yes. Di ba? Qualified by yung judge. Hindi naman eh. We cannot distinguish what is not distinguished, di ba? Nakalagay doon judge. So you're saying local judge or foreign judge? Of course, because ang gumawa ng, tanda natin, ang gumawa ng 2009, Republic Act 9851, hindi pa nga pangkaraniwang senator to. Sila Miriam Defensor Santiago to. Sila Juan Ponce Enrile to. Sila sagisag to. I could not even pretend that I am better than they. Ibig sabihin ko, nakita na nila yan. Para sa mga hindi nakakakilala kay Dean Mel, siya ay isang graduate ng Ateneo de Manila University College of Law. Meron siya master's mula sa Boston University at naging dean din siya ng FEU Institute of Law. Hindi lang yan, author din siya ng mga libro tungkol sa civil law at may mga ilang kaso rin ng Supreme Court na hinihingi ang kanyang opinion. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganyan si Dean Mel. Kasi kung susundan natin ang kanyang interpretation sa Constitution, ibig sabihin pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas yung mga warrant of arrest na mula sa foreign countries, kagaya ng US, China at kung sino-sino pa, which is mali.
Kasi napaka-common sense naman na ang tinutukoy na judge sa Constitution ay judge ng Philippine Court. Kasi wala namang dahilan para isipin natin na ang intensyon na mga gumawa ng Constitution ng Pilipinas ay magkaroon ng bisa ang mga warrant of arrest na mula sa judge ng ibang bansa. And to prove na judge nga ng Philippine Courts ang tinutukoy sa issuance ng warrant of arrest, punta tayo ngayon sa Rules of Court ng Pilipinas. Sinasabi sa Section 6 ng Rule 112 ng Revised Rules of Criminal Procedure, ang pwede lang mag-issue ng warrant of arrest ay ang Regional Trial Court at Municipal Trial Court. At kahit bali-baligtarin mo ang Rules of Court, wala kang mababasa dyan na ICC. I know kasi binasa ko na yung aklat na yan ng buo. Thrice. Kaya hindi lahat ng sinasabi ng law school deans o kaya ng dating justice na Supreme Court ay tama. Case in point, yung forthwith sa isang impeachment case. Mismong si Attorney Rene Sarmiento na isa sa gumawa ng 1987 Constitution, sinabi na ang ibig sabihin daw ng forthwith sa paragraph 4 section 3 article 11 ng 1987 Constitution ay agad-agad. Ano po ba talaga ibig sabihin ng forthwith na nakalagay po sa ating konstitusyon when it comes to the impeachment trial dyan po sa Senado? Christian, ang ibig sabihin niyan, batay po sa ating saligang batas at diskusyon sa Constitutional Commission, walang pag-aatubili, walang patumpik-tumpik, kaagad, immediately, ang ibig sabihin po niya, forthwith. Pero sa kasong Generillo versus Senate of the Philippines, nilinaw ng Supreme Court na ang ibig sabihin ng forthwith pagdating sa impeachment ay within a reasonable time. Ibig sabihin, sa loob ng makatwirang panahon na pwedeng matagal o maikli depende sa facts ng bawat kaso. Kaya huwag tayo magpapaniwala kung kani-kanino pagdating sa batas, kahit na din yan ng law school o sikat na abogado. Lalong-lalo na kung opinion lang ito at wala naman siyang basihan. Tandaan natin na tanging ang Supreme Court lamang ang may kapangyarihan na sabihin kung ano ang tama at mali pagdating sa batas. Anyway, balik tayo sa issue kay Senator Bato de la Rosa. Ano ba ang mangyayari kapag sapilitang isinuko ng Pilipinas si Senator de la Rosa nang hindi dumadaan sa Korte ng Pilipinas? Hayaan natin si Senate President Alan Peter Cayetano at Attorney Alexis Medina ang magpaliwanag sa atin. Going back, Attorney Alexis, sir, so is the ability to seek legal remedy part of due process? Meaning, if you deny me, if you're accusing me of something, my warrant of arrest, and you don't allow me to go to Philippine courts, is that denying you due process? Absolutely, Your Honor. Ayon sa Section 1, Article 3 ng 1987 Constitution, walang sino man ang pwedeng mapagkaitan ng buhay, kalayaan at seguridad ng walang due process of law. Sa kasong Duterte versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na ang ibig sabihin ng due process ay ang karapatan ng isang tao na mabigyan ng pagkakataong depensahan ang kanyang sarili. Kaya, napaka-importante na masunod ang due process of law bago magkaroon ng kahit anong desisyon ang korte or bago umaksyon ng gobyerno. Pero, anong mangyayari kapag hindi nasunod ang due process? Ayon sa kasong Ombudsman versus Conti, sinabi ng Supreme Court na ang mga desisyon na ginawa ng walang due process ay walang bisa. Kaya sa kaso ni Senator De La Rosa, ang tangkang pag-aresto sa kanya at pagdala sa ICC nang hindi dumadaan sa Philippine courts ay isang paglabag sa kanyang constitutional right to due process. Napaka-ironic lang na ang gobyernong may obligasyon na ipatupad ang batas at proteksyonan ng karapatan ng bawat Pilipino ay siya ring nangunguna sa paglabag sa ating mga karapatan. At gusto ko ring ipaalala sa ating lahat na ang ginagawa ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte at ang gusto nilang gawin kay Senator Bato de la Rosa ay nakakasulasok at kasuklam-suklam. Kasi hindi na lang ito away politika. Ang ating gobyerno na dapat nagpoprotekta sa atin ay ang mismong nangunguna sa pagsuko sa Pilipino sa mga dayuhan upang doon mamatay. Nasaan ang mga makabayan na galit sa Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng mga Amerikano? Bakit tahimik ang mga ralista na nanggagalaiti sa pangingialam ng dayuhan sa ating bansa? Bakit ngayon pinagkakalunlunan ng gobyerno ang kapwa nating Pilipino sa mga dayuhan, pumapalakpak ang mga tenga ng mga politiko dyan sa Senado at Kongreso? Dahil ba bayad kayo? Dahil ba ang maling ginagawa ng gobyerno sa ating kapwa Pilipino ay sang-ayon sa sarili niyong politikal at personal na interes? Napaka-ipokrito ninyo.
Para malinaw, hindi ko sinasabing huwag panagutin ang mga lumabag sa batas. Pero kung Pilipino ang nagkasala sa kapwa Pilipino dahil may ginawang krimen sa Pilipinas na labag sa batas ng Pilipino, dapat Pilipino mismo ang hahatol, hindi dayuhan. Bago tayo magtapos, gusto ko sanang iwan sa inyo sinabi ni John Arcilla bilang si General Luna. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Yan ang ating episode for today. Kung gusto nyong panoorin ang discussion natin kung bakit walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, you can watch this video right here. If you like this video, please like, share, and subscribe. I'll see you next time and session adjourned.